Vice Duterte. So, ipapaliwanag lang ni Apostol, ni Moises pala. Ayan. Sudo 13, verse 3, sabi dito, at sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inalis ninyo sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dagong ito. Wala sinuman kakain ng tinapay na walang libadora. Sa araw na ito ay umalis kayo sa buwan ng Abib. Sabi dito sa ating nabasa. At verse 6, sabi dito, 7 araw nakakain ng tinapay na walang libadura, at ika-7 araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Amen? Sabi dito, 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura, at sa ika-7 araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Verse 10, sabi dito, isagawa mo nga ang mga palatuntunan nito sa kapanahunan ito o taon-taon. Sabi dito kay Moises ng Diyos para sa Israel, hinango ang Israel mula sa Ehipto sa buwan ng Abib. Abib. Ano ibig sabihin ng Abib? Abril. April. Okay? Abril. Tagalog. Ngayon ay Abril. Okay. Hinango ang Israel from Egypt sa buwan ng Abril. Amen? So, kaya sabi dito, nung pagkahapon nila sa bayan ng Israel sa Egypt, karoon sila ng 7 araw ng pagkain ng tinapay na walang libadura. Ginawa nila iyon sapagkat inuus ng Panginoon. At higit sa lahat, sinasabi dito na pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto, tipo ito sa atin sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, sa buwan ng Abib, ang bride ay inalis ng Panginoon. Si Kristo nagpalaya sa mga churches, sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan, sa buwan ng Abib. Kaya mayroon silang Paskuang ginaganap. Mateo 26, 17. Dito po sa Mateo 26:17, ang mga apostol ay sanay na mag-fiesta ng tinapay na walang libadura ng 7 days. Basahin natin, Mateo 26, verse 17, sabi po rito, nang araw nga ng kapistahan ng tinapay na walang libadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsipagsabi, saan mo ibig ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero? Ang mga apostol, sanay na kumain ng tinapay ng walang libadura at kumain ng laman ng kordero. Okay? So, yun po ang nangyari sa mga Israelita kasama ang mga apostol. Kaya, ang Panginoon, sabi dito sa 26, nakapaghanda na sila ng tinapay na walang libadura at nakapaggatay na ng kordero para kainin nila sa Paskwa ng tinapay na walang libadura. Sabi dito, at samantalang sila nagsisikay, nagsidampot, ay dumampot si Jesus ang tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kanin ninyo ito, ang aking katawan. At umampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsabi, inom kayo lahat diyan. 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So sabi ng Panginoon, kanin ninyo ang tinapay at inumin ninyo ang saro, sapagkat itong sarong bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yan po ang nakalagay sa Matthew 26:28.
So, punta ako doon sa Corinto. Konting oras na lang. 1 minute na lang. Okay? 1 minute o 1 minute? Okay. Dito tayo sa yung kaugalian ng mga apostol. Ginagawa nila ito. Sabi dito, Corinto 11:23. Sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoon ng Isus ng gabing sa ipagkaano ay lumampot ng tinapay. 24. At nang siya mapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan ang pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At gayon din naman ang saro, sapagkat tapos ng magkahapunan na sinabi, ang sarong ito ng bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito, kayo'y magsikain, magsiinom sa pag-alala sa akin. 26, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27, kaya't ang sino man kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28, datapat sinasati ng tao ang kanyang sarili saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. 29, sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at umiinom sa hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan at ang dugo ng Panginoon. So, pag ginawa doon natin ito, kailangan natin alalahanin. Ang ibig sabihin alalahanin, pag nakipagtipan ka, tuloy-tuloy na yun ang buhay mo. Habang nabubuhay ka, tuloy-tuloy ang komunyon mo taon-taon. Sabi, wala nang tigil. Kasi pag nagtig ka, tapos sunod, hindi naman, ibig sabihin, hindi mo pinahalagahan. Ang sabi dito, kumain ka ng hatol sa iyong sarili. So, yun lang. At ginagawa natin taon-taon sapagkat sa buwan ng Abib tayo nilabas ng Panginoon. Ang bride, sinabi. Okay?